Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest Mama Sigrid channel, a faith healer, also matarder. So, ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Taurus. So, Taurus, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus ang ating mahaginap. So guys, this reading is a reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko siya ba for more videos. Sabi ko sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see, what is the messages? Advice tayo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? So guys, let's see. Tunghayin at bubulabogin natin. Angel Spirit, please give information po. Okay, there's a something magician. Now, there's a something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na raw mamamanifest. Unti-unti mo na raw matutupad at may sa katuparan. No, yung matagal mo nang hinihintay at matagal mo nang gustong mangyari. No, and there's something, the Page of Swords. Being curiosity, kailangan tuklasin mo, alamin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Yung mga bagay na magdadala sa'yo ng panibagong kaalaman. No? Kumbaga, kailangan tuklasin mo yung mga bagay na magdadagdag ng karanasan at mga bagay sa buhay mo na magbubukas sa panibagong chapter, no? Kumbaga, may mga pangarap at may mga kagustuhan ka maaring may sa katuparan dito. There's a judgment for a wake-up call. Parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention. No? Ibig sabihin, mag-ingat ka sa lahat ng mga gusto mong mangyari. No? Sa lahat ng gusto mong matupad or maganap. And because there's something, guys, with a wheel of fortune, with a good luck, and there's a destiny is yours, no? Magiging maganda ang ikot ng kapalaran sa'yo, at magiging maganda na ang takbo ng buhay mo. What is additional messages? So there's a Four of Swords by intuition, makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka with your vibrations, no? Kailangan mo rin ng pahinga dito, no? Kailangan mong ipahinga yung isip at utak mo. There's a Knight of Wands. There's a near to success. Napakalapit mo na para magtagumpay dyan, no? Kaya kailangan na magpursige ka sa ginagawa mo, magtiyaga ka, no? Let's see what is the magician represent what. Magician represent with the Three of Pentacles for collaborations. No, there's something unity, and of course communications, and of course there's a lot of transactions, no? Kung ano yung mga bagay na yan ay maaari matupad to at may sa katuparan mo. What is the Page of Swords? Represent with a Four of Cups, just re-evaluate or analyze, no? May mga bagay na kailangan pag-isipan, may mga bagay na kailangan mong klaruhin, no? Kailangan mong maliwanagan sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo. So let's see what is the Judgment represent what? Represent with the Death card. So there's something and ending in your beginning. Na may mga bagay na magsisimula, may mga bagay na matatapos na, no? Unti-unti nang may sasakatuparan yung mga pangarap at ang mga kagustuhan mo dito, no? May tatapusin, may maaring matapos, may maaring may magsimula, no? This is something a big transformation na magdadala sa'yo ng new beginning. What is the Wheel of Fortune? Represent with a Full card. No? Dahil sa pananampalataya at tiwala mo, eto na ibibigay sa iyo mga bagay na karapat-dapat para sa iyo. No, matagal mo nang hinangad at matagal mo nang pinangarap, maaaring iikot na yung kapalaran, maaaring ibigay na sa iyo yung matagal mo nang inaasam-asam. Let's see what is the Four of Swords. The Four of Swords represent what? Let's see. The Four of Swords represent with the Three of Wands. There's a waiting for ship. Kung may hinihintay kang document, papers, maaaring possible na dumating na. Excuse me. There's a Knight of Wands, represent what? And there's a trouble, guys, makakapag-trouble ka talaga. And there's a Queen of Cups, no? There's an emotional killing. Magiging kalmado na.
no, ang pakiramdam mo at ang sitwasyon mo, at magiging maganda na rin talaga ang ikot ng kapalaran para sa'yo. Let's see what is the Magician, the Three of Pentacles. Excuse me. The Magician, because the Three of Pentacles represented with the King of Cups. There's a devoted supportive person na meron din ako nakitang marriage contract, na meron ditong ikakasal. Some of you magkakaroon ng higher level commitment. Meron devoted supportive person ditong talagang susuporta, no, at gagabay sa'yo. Meron din ako nakitang bibinyagan dito, na may binyagan, there's an event, no, there's something family gatherings, and there's something signing contract. Let's see what is the Page of Swords, the Four of Cups. Referencing with the Eight of Pentacles. Just focus sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No, kailangan mo pag-isipan yung bawat actions mo. Kilalanin at tuklasin mo yung mga bagay na alam mo magdadala sa'yo, no, ng pagbabago, magdadala sa'yo ng kaalaman, no, at karanasan. There's an Eight of Pentacles. Basta magkaroon ka ng dedication sa ginagawa mo. What is the Judgment? Because the Death card. There's an Empress card for revert, no? Parang this is something na parang brand new you and brand new beginning coming in for you. This is a transformation, a brand new beginning, and there's a judgment for a wake-up call. Na parang ginigising ka sa katotohanan na magkakaroon ka ng bagong simula. There's a retreat and there's a disconnect from the world na makakawala ka na sa mundong ginagalawan mo. Let's see what is the Wheel of Fortune, and of course the Fool card. There's a Queen of Wands by confident. Lalakasan mo ng loob mo, lalakasan mo na yung pakiramdam mo dito. No, magtitiwala ka na sa sarili mo, magkakaroon ka na ng kumpiyansa at lakas ng loob. No, harapin lahat. What is the Four of Swords? The Three of Wands. There's a Justice card. No, there's a something justisya. Makukuha mo at papaburo sa iyo ang sitwasyon. No, maghintay ka lang sa oportunidad na papasok sa iyo. There's a legal matter akong nasisense dito na hintayin mo yung panahon at pagkakataon na yan. Makukuha mo talaga yung justisya para sa iyo. There's an Knight of Wands because the Queen of Cups represent guys with a Devil card. Some of you guys, no, kumbaga maraming tumatakbo sa utak mo, maraming tumatakbo sa isip mo, no, there's something doing black magic to you, no, parang pinaglalaroan ka dito, no, bakit ang tagal-tagal ng proseso, ang tagal-tagal ng eksena mo, bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakakaalis dyan sa sitwasyon mo, no, kahit na grabe ng pagtsatsaga mo, hindi ka makaalis kasi may humahad lang. So let's see what is the initial messages for the outcome. And there's a Knight of Cups with a wish fulfillment. So matutupad talaga yung mga pangarap mo dito. May mga bagay na may sasakatuparan talaga na magbibigay at magbubukas sa panibagong simula sa iyo. And there's a Five of Cups, something disappointment, regret. May mga pagsisisi, panghihinayang dito. No? But accept the fact na lahat ng mga bagay na to ay kakibat, no, ng mga karanasan at pagdadaanan mo. And there's a Queen of Pentacles, just being mature. Pagdating sa finances, maging mature ka, how to manage and control your resource of income and time. No? So let's see. What is the initial messages for finances and career? There's a Two of Cups with a partnership, guys, na magkakaroon talaga ng partnership dito. No? Magkakaroon dito talaga ng something unconditional love, no, partnerships, and of course there's something unity, no, and there's something the Page of Pentacles for investment. So magkakaroon ng partnership at pagtutulungan pagdating sa negosyo. No, meron ditong bagay na mama-manifest mo pagdating sa negosyo mo. And this sa trabaho mo. There's a Hermit card, spiritual awakening, na may mga bagay na magliliwanag sa dito. No, about sa spiritual, mag-ingat ka sa pakikipag-connection, ha, pagdating sa investment. No, baka mabudol ka. There's a Knight of Wands for something slowly but surely. Slow down. No, maging mahinahon ka. Huwag pa dalos-dalos. So let's see about naman tayo sa love life. Anong chika sa'yo ng ating gabay? And there's an Ace of Cups. Now, there's a new love coming in for you. May bagong pag-ibig na papasok dito na magpapatibok sa pihikang puso mo. And there's something, the Sun card, there's a pure positive outcome at magdadala sa ito ng kaliwanagan. Itong tao na ito magpapatunay sa iyo ng totoong pag-ibig at pagmamahal. There's something, a clear intention, no? And there's a separate for a perfect timing. Ito na hinihintay mong panahon at pagkakataon na may dumating na siya, no? Ito yung hinihintay mo. What is additional messages about sa health? About sa kalusugan mo, let's see.
There's an Emperor. Maging mature ka and being grounded pagdating sa kalusugan mo. There's a Ten of Pentacles with something financial security or magiging maganda na at stable na ang kalusugan mo. At the same time, there's a chart with an action and movement, no? Magkakaroon na talaga ng changes sa kalusugan mo dito. Magagalaw mo na ng maayos yung katawan mo. Hindi ka na mahihirapan sa pagkilos. No, konting kilos kasi hinihingal ka. Konting kilos para kang hinakap mo. But definitely, ito yung bagay na magiging maganda ng kalusugan mo. No? So let's see what is additional messages for overall outcome for all areas of your life. Represent with the Knight of Swords, there's a success driven. Magtatagumpay ka talaga sa lahat ng aspeto. And there's a Ace of Wands for a new project, new plans, and new beginning. And there's the Worker, represent the travel success coming in for you. Maaaring magiging matagumpay ka talaga dito. No, marami kang bagay na mararanasan pa dito. At itong bagay sa'yo, magdadala ng bagong simula. No? Dapat maging handa ka sa lahat ng bagay na tatahakin mo. No? At magiging matagumpay ka dito sa mga sumusunod na eksena. So guys, this is the part 1, no? For a special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Taurus. So we have a part 2. So magkita-kita tayo sa video part 2. Doon mo makikita yung messages with an angel spirit guides. And there is something advices. And because there is something clarifying for love situation. And we have also with what lies beneath with a hidden future. Kung ano yung mga bagay na mangyayari sa kapalaran mo, sa kasalukuyan mo, sa hinaharap mo. And there's a yes or no question na malalaman mo lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. There's a pick a card na 1, 2, 3. Pipili ka doon, no? Kung anong gusto mong maging kasagutan sa katanungan mo. And there's a path of the light na magsisilbing liwanag sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. And we have also the shadow words na magbibigay ng motivations, and of course, something kulay ng mundo mo. No? There's a something angels number and messages na magre-recognize lahat ng mga bagay kaganapan sa buhay mo. So guys, no, maraming salamat for this wonderful reading. See you in the next part 2 for the special gabay. No? Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.